Mga kachika, isipin nyo ito, isang draw lang sa papel, 5 bansa sa isang grupo. Pero para sa Pilipinas, ito ay muling paghaharap sa mga multo ng nakaraan, mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Mga panalong minsang nagpaiyak sa buong bayan at mga pagkatalong hanggang ngayon, masakit pa ring alalahanin, Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, at sa gitna ng lahat ng iyan ang Philippine Men's National Football Team. Tanong ng buong sambayanan, handa na ba talaga tayo? Welcome back, mga ka-fans, sa channel. Kung saan ang bawat laban ng bayan ay hindi lang scoreline, kundi kwento ng puso, pawis, at paniniwala. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang balitang yumanig sa football fans ng Southeast Asia. Opisyal na. Nadraw ang Pilipinas sa Group B ng 2026 ASEAN Championship, kilala rin bilang ASEAN Hyundai Cup. At kung akala nyo, simpleng balita lang ito, nagkakamali kayo, dahil ang grupong ito, punong-puno ng emosyon. Paghihiganti at patunay, paglabas pa lang ng draw, sumabog na ang social media. Thailand na naman? Kaya pa ba ng puso ko, group of death to, hindi na tayo yung dating Pilipinas. May mga fans na kinakabahan, may mga fans na galit, may mga fans na tahimik lang pero ramdam mo, umaasa. Dahil lahat sila, iisa ang iniisip, paano kung maulit ang himala ng 2024? Bago natin harapin ang 2026, kailangan muna nating balikan ang taong nagbago ng pananaw ng rehiyon sa Philippine football noong ASEAN Championship 2024. Walang masyadong umaasa sa Pilipinas, 3 sunod na draw, halos wala nang naniniwala, pero sa huling laban ng group stage, tinalo natin ang Indonesia, away, boom, tahimik ang Southeast Asia, nagising ang Pilipinas, at doon nagsimula ang lahat. Clash sa Thailand, Jenny, gabing hindi makakalimutan semifinals. Unang leg, Rizal Memorial Stadium, punong-puno, maingay. Parang fiesta pero may kaba sa dibdib ng bawat Pilipino. Kalaban, Thailand, ang higante ng ASEAN football. Ang bansang matagal nating hindi matalo. Pero sa gabing iyon may ibang plano ang tadhana. Stunning moment, Kirk Linares stoppage time na. Akala ng lahat, tapos na, biglang Kirk Linares, isang sipa, isang segundo, isang himala, goal, 2-1. Mga kachika, iyon ang unang beses na tinalo ng Pilipinas ang Thailand sa kasaysayan ng ASEAN Championship. May umiiyak sa bleachers, may yakapan kahit hindi magkakilala. May mga batang biglang naniwala na pwede pala, pero ang kwento hindi fairy tale hanggang dulo. Sa second leg, sa Thailand bumawi sila, 3-1, aggregate, 4-3. Doon natapos ang pangarap, doon bumalik ang sakit. Pero kahit natalo, may isang bagay na malinaw. Hindi na underdog ang Pilipinas, at ngayon papasok ang boses ng katotohanan, si Coach Carles Cuadrat, ang utak sa likod ng bagong identidad ng SESDET. Sabi niya, alam naming mahirap makapasok sa top 2 pero alam din naming kaya naming lumaban hanggang huling laro. Hindi ito yabang, ito ay paniniwala na may basehan, dahil nakita na natin, nagawa na nila dati, 2026 Group B, bawat kalaban, hindi kwento Thailand, mayabang, malakas, pero ngayon, may takot na rin sila, dahil alam nilang kaya na silang saktan ng Pilipinas, Malaysia, pisikal, ma-pride, laging mainit ang laban, ito ang mga larong hindi pwedeng magkamali, Myanmar & Laos, huwag maliitin. Ito ang mga bansang kayang manggulat kapag kampante ka, at ngayon, mga kachika, ito na ang pinakadramatikong tanong, 2024 ba ay aksidente lang, o simula na talaga ng bagong era ng Philippine football? Ang sagot, malalaman natin sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Mula July 24 hanggang August 26, unang laban ng Pilipinas, July 28 Myanmar. Bawat goal, may bigat. Bawat pagkatalo, may aral. Bawat panalo, may kasamang luha. Sa ngayon, ang fans kinakabahan, umaasa, nananampalataya, hindi na tayo nangangarap lang, naniniwala na tayo. At kung ano man ang mangyari sa 2026, isang bagay ang malinaw. Hindi na tahimik ang Pilipinas sa football. Kaya mga ka-fans, handa na ba kayong masaktan ulit? O handa na ba kayong maniwala na ito na talaga ang panahon natin? Ako ang kasama nyo sa bawat kwento ng laban, sismis, at tagumpay ng bayan. At tandaan nyo, minsan, ang pinakamagandang kwento ay yung hindi pa tapos.